Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, sinasabi ng Panginoon, "Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kaniyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya'y mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya." Sa bandang huli, hindi ko ikasisiya ang kamatayan ng masama, sinabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtaksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya, at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinapaalaala sa atin sa mga pagbasa ngayon na mayroong judgment. Mananagot tayo sa wakas ng ating buhay. Kung dito sa lupa, maaaring malusutan natin ang ating pananagutan dahil malakas tayo, dahil may padrino tayo sa itaas, dahil mabibili natin ang pulis o ang hukom, o dahil matatakot o mabibili natin ang testigo sa harap ng Diyos, pananagutan natin ang lahat. Pero ang Diyos ay mahabagin. Kung pagsisihan natin ngayon ang ating kasamaan at magbago tayo, mapapatawad ang ating mga kasalanan. Wala na tayong pananagutan kasi nabura na. Pero kung tayo ay dinatnan ng kamatayan na masama, anumang kabutihan na ginawa natin noon ay hindi makakatulong sa atin. Binura na rin ang ating kasamaan. Kaya mahalaga na palagi tayong nasa panig ng kabutihan. Ang katotohanan ito ay nagbibigay ng aliw at nagbibigay ng babala. Nagbibigay ng aliw sa mga masama ngayon. May pag-asa sila kasi ayaw ng Diyos na magparusa. Ayaw niya ng kamatayan ng masasama. Gusto niya na maligtas ang lahat. Kaya bumalik loob na sila. Ito'y babala sa mga mabubuti ngayon. Huwag na silang umalis sa landas ng kabutihan. Huwag silang magsawa sa paggawa ng mabuti. Mababaliwala ang kabutihan nila kapag nagbago sila at nagpakasama. Maganda na palagi nating tingnan ang wakas natin. Ito'y makakatulong sa atin na mamuhay ng maayos ngayon. Ang wakas na titingnan natin ay hindi lang ang huling paghukom ng Diyos. Ang wakas natin ay hindi judgment, kundi pakikiisa sa Diyos. Totoo na dadaan tayo sa judgment, pero mananatili tayo sa Diyos.
Kaya sa buhay na ito, hangarin natin na makasama ang Diyos at hindi tayo matatakot sa kamatayan at sa paghuhukom. Lalampasan lang natin ang mga ito. So in this life, let us cultivate friendship with Jesus. We will be going to a friend. He will not judge us if we remain friends with Him. Pero huwag din tayo magpabaya. Huwag maging kampante na okay na ako at magpatangay na lang tayo sa sa pagiging walang kibo at hindi na magsikap na magpakabuti. Mawawalang bisa ang mga kabutihan natin kung ngayon malayo na tayo sa Diyos. O Panginoong Diyos, bigyan mo po ninyo ako ng katatagan na manatili sa landas ng kabutihan at maging mababa ang loob upang makita ang aking pagkakamali at magbagong buhay. Tulungan mo ako na huwag magpabaya. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.